Good morning, and good evening dyan sa Pilipinas. Okay, so nag-snow pala, and nagulat ako paglabas ko kanina kasi sa basement kasi kami nakatira. So paglabas mo, hindi mo makita kung hindi mo makita kasi pag nasa basement ka kung nag-i-snow ba or what. Kaya nagulat ako kaninang umaga mayroong snow. So ngayon ay Monday at meron akong work. Maraming pwedeng ikwento. Kaya lang medyo busy. Ayan, so naging busy tayo this past few days. So magstay muna ako dito sa McDo na mga 10 minutes. Umuulan nga ng snow ngayon ulit. Oh, tingnan niyo. Dito ba ako dadaan? Kasi parang namali ako ng suot ng sapatos. Tingin-tingin muna tayo sa paligid kasi baka may sasakyan. Tapos nag-vlog ako. Pasok tayo dito sa McDo. 20,000 steps. When? Saturday. Yesterday? Saturday and Sunday? And where is it? And yesterday, 15,000. Oh, where did you go? Looking around. Muulan, may flurries ngayon ng snow. Pauwi na ako ngayon ng bahay at maghintay ako ng bus. Pero yung weather, it's windy and it's cold. Ay, look at the surroundings. Ang lamig ngayon. Nasa bus na ako pauwi ng bahay. Mahangin tapos may flurries siya. Malamig. Tad ako ngayon pauwi ng bahay at grabe yung snow. Ayan, so nakikita niyo yung mga puno, wala pa ring dahon. Ayan. Yung mga garahe nila, o tingnan ninyo. Pero dapat inaano siya. Yung inaalis yung snow. Kasi madulas yan eh. Dahan-dahan nga lang ako maglakad kasi yung snow. Kasi meron akong coworker na nadula sa snow. Tapos ngayon meron siyang may cast yung paa niya. And it's like 3 months. 3 months na nakakast yung paa niya. Kaya pag may snow medyo delikado. Mahirap dito sa Canada pag nag-i-snow. Kasi yun nga, prone sa mga accident, sa yung mga sasakyan, and of course yung mga tao minsan nagkakaroon ng accident din kasi yun nga nadudula sa snow. Kaya importante din dito yung dapat naka-snow boots ka pag nag-snow, makapal yung jacket, ayan, naka-gloves, naka-bonnet para hindi ka lamiin. Pindutin natin to. Ayan, so nakatawid na tayo and malapit na ako sa aming tinitirhan. Naninigas. Hindi ako nag-gloves kasi gusto ko mag-video. So, kakarating ko lang dito sa bahay at ayan, tingnan niyo yung salamin ko. Kasi ano to, transition sa Pilipinas nung bago ako pumunta dito sa Canada. So, pinagawa ko siya doon. Kaya pag siguro sobrang lamig, so para siya nagiging sunglasses or shades. Pero pag nasa maliwanag naman, para siyang clear naman. Yan, kaya medyo madilim. Ito palagi yung sinusuot ko na jacket kasi kahit minus 40, hindi siya malamig. So warm pa rin yung pakiramdam mo. Tapos meron tayong vest. Ito naka-active wear pa ako. Tapos may sando pa ako dun sa loob. Kasi pag winter, dapat yung hindi ka talaga lalamigin. Kasi nga naglalakad. So medyo
malamig talaga yung paligid, lalo na maraming snow. Ako lang yung tao dito. Si Amber pumasok sa school. Buksan natin dito para maliwanag. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Maaga kami umaalis dito pagka umaga. Kaya yung kalat, ayan, lilinisin ko ngayon yung mga kalat. Nilaga namin to kagabi, kaya lang ngayon namin iluluto. So nilagyan ko na yan ng onion at saka ng kamatis. Tapos na-ready ko na rin yung mga vegetables. Ayan, so ayan. Magsaing muna tayo ngayon. Ayan, so hintayin lang natin na mag-keep warm siya. Ibig sabihin na luto na yan pag nandito na yung ilaw. Nilabas ko to kanina kasi kagabi nilaga na namin siya. So pinalambot na namin. Tapos pagdating ko dito sa bahay, nilabas ko na. Ayan. Ayan. So lalagyan natin mamaya ng patatas. Tapos ito, wala lang. Gusto ko lang. Tapos ito, cabbage. At saka meron pa ditong sayote. Kasi masisira na yung sayote. So ilagay na lang natin dito. Sarap din kasi yung maraming gulay. Ayan, so mag-isa pa ako dito sa bahay kasi si Amber nag-community siya. Ang bata ay nasa secondary level na. Meron silang community service na tinatawag. So parang 40 hours yun. So kailangan bago ka makagraduate ng secondary level ay natapos mo yung community service. Parang mag-ano pa lang, wala yung bayad. So meron siyang pinupuntahan na kung saan ay natututo silang mag-bake. Marami silang ginagawa doon, pero mostly nagbe-bake sila, sina Amber. Libre yung ingredients nila doon. So, pupunta lang sila doon after ng school. 1 hour yung allotted time nila. Every day pwede, or kung kailan mo gusto. Basta bago ka matapos ng secondary level, ay nakapag-community service ka ng 40 hours. Ayan. So, mag-isa pa lang din ako dito. Nanonood nga ako ng vlog ko. Ayan, tingnan ninyo yung vlog ko. Pinapanood ko. Kasi umuwi ako ng maaga ngayon. Kaya, nagluluto din ako. Wala pa si Paul. Mga 4 pa yung darating. Pero, start ko nang iluto yung ilagay yung mga gulay doon sa nilaga. Ayan, binuksan ko yung yung heater namin. Kasi ang lamig. Lamig kasi pag sa basement. Ang bango ng niluluto ko. Nakakagutom. Hindi ako nag-lunch. Kinain ko lang yung 2 peraso na hotdog. Tapos ngayon, yun, niluluto ko yung nilaga. So, ang bango. Bango. Tapos nagluto ako ng rice. Yan. So, kakain tayo mamaya ng nilagang baboy na maraming gulay. Tapos rice. Wala pa si Paul. Maya, malapit na yan dumating. Ayoko kasing overcook yung gulay. Sarap. No, diba? Oo. Dami. So, kasi maraming gulay. Okay, lagay na natin. Hindi tayo Yan. Kasi mas maraming gulay, mas masarap. May ako na timplahan kasi pero nilagyan ko na to ng patis at saka ng paminta. Ayan o. Tingnan ninyo, kahit nandito sa basement, malamig kasi kaya kailangan ka pa rin sweater. Ayan, tingnan ninyo. Itong sweater na to, mainit naman to sa katawan. Lamig dito sa Canada. Lamig dito sa Canada. Yan na.
naliligo pa si Paul. So maya kakain na rin kami at susunduin muna siguro si Amber, ano, kasi malamig. Mahirap din kasi maglakad, kaya baka sunduin muna namin si Amber tapos kakain na kami. Ayan, so salamat sa mga nanonood ng aking mga vlogs. Thank you so much sa mga subscribers. Palagi inyong abangan yung aking mga vlogs. Ayan, so thank you so much, and hanggang dito na lang ang aking vlog ngayong araw na. Thank you for watching and bye!